Hanging amihan mas lumayo na sa extreme North Luzon, Taiwan at southeastern China na lamang ang mas dama ang daloy ng amihan. Pero nalalabi ng buong Luzon, makakaramdam pa rin ng manipis na lamig ng amihan at magbubunsod ang ilang maulap at fairly weather sa halos buong extreme North Luzon. At dry naman ang umiiral ngayon sa kalurang parte ng North Luzon pa rin, kabilang na ang ilang bahagi ng Zambales, Metro Manila at ilang bahagi sa Calabarzon. Pero Mindanao, patuloy pa rin makakaranas ng mga kalat-kalat na pag-ulan bunsod ng near equatorial trough. Hello, good morning mga folks. Welcome po muli sa ating Daily Weather Bulletin at Analysis para sa araw ng Huwebes, February 27, 2025. Ang oras nating boss may umaga ay alas 10:04 na o 5 na ng umaga. Medyo katamtaman pa rin ang umiiral dito sa atin sa Metro Manila at nagiging overcast na lamang pa rin sa maghapon. Nakakaramdam na rin tayo ng dry air o yung dry na paligid. Kaya expected na unti-unti nang mas tumataas o bumababa yung ating outside humidity. Medyo tumataas nga lang bandang hapon pa o gabi dahil medyo mayroon pa rin concentration ng water vapor. Hindi gaya sa bandang extreme northwestern Luzon, mas drier pa ang kanilang paligid sa kanila. Mas tuyo. Kaya kapag uminit yung temperatura sa kanila dyan, ay mas mataas ang CBI index sa kanila. At since malamig pa rin ang temperatura sa kanila, lalo na sa hapon o sa gabi madaling araw, ay nakakaramdam pa rin sila ng ginaw, lalo na sa matataas na altitude gaya na lamang ng Baguio at Benguet. Despite na ramdam ang ginaw sa extreme North Luzon, pero mapapansin natin lumalayo na unti-unti ang pinaka-most broad bodies ng ating northeast monsoon natin. So, unti-unti na lumalayo. Nandiyan na yan sa may bandang Taiwan na lang at southeastern ng China. Yung upper remnants cold na lamang ng northeasterlies, medyo umaabot pa sa buong bahagi ng Luzon area. Kaya medyo nakakaramdam pa rin tayo ng ginaw sa madaling araw. Mula sa ating lightning detection system, wala naman tayo na-detect na active na lightning strikes at hindi naman so far mataas ang water vapor dito sa atin sa Luzon at South Luzon, maliban na lamang sa may bandang Mindanao, dyan sa may bandang Silangan. Ingat po dahil nakakaranas pa rin kayo ng mga kalat-kalat na mga ilang light to moderate and some heavy rain showers. Sa ating current conditions, overcast, gloomy pa rin at haze at few clouds pa rin ang umiiral dito sa amin sa Caloocan. So medyo umaaraw sa amin. Yan. So yung light index namin umaabot at least UV9 index, mataas-taas po. Yan, matindi ang sikat ng araw so far. At 662 watts per cubic meter po yung current solar energy. So matindi pong sikat ng araw sa amin ngayon so far kahit na nag-o-overcast. Sa last temperature na tala na weather station kininang 4:28 AM nakapagtala kami ng malamig pa na temperatura na umaabot ng 23.2 degrees Celsius. Kahapon nakapagtala kami na pinakamataas na 29.8 degrees Celsius. So very comfortable pa rin ang temperatura kahapon ito ng tanghaling tapat at 12:10 PM, meaning mababa pa rin o sobrang baba ng ating init dama sa Caloocan. So dama pa rin ang medyo comfortable na panahon dahil naglalaro po ang transitioning ng ating klima. So balanse po at heat index at 34.8 degrees Celsius na napaka-comfortable na init pandama. Pero kung tatabi naman natin sa iba't ibang bansa gamit ang ating PH Extremes in past 24 hours, nangunguna pa rin ang Occidental Mindoro sa San Jose na may 34.6 degrees Celsius na maalinsangan na temperatura sa kanila. At sa Baguio nakapagtalapak sila ng napakamaglamig pa na temperatura na umaabot ng 14.6 degrees Celsius na lowest temperature. So damang-dama pa rin nila yung lamig ng amihan sa kanila. Pero sa low-lying areas, gaya na Metro Manila, medyo hindi na. Unti-unti na lang naglalaro na yung malamig na temperatura. Pero sa umaga ay medyo warmer na po ang temperatura. Sa Inulan, ang Butuan ay nakaramdam ng 47 millimeters na total rainfall. So in the past 7 days na halos, wala na kaming nararamdaman na pag-ulan dito sa amin sa Caloocan. So nanatiling 111.9 o 112 millimeters ang magiging total rainfall namin
sa buong month of February kung sakali, dahil meron na lamang tayong hanggang bukas na lamang po ang ating araw para sa month of February. Huling araw na po bukas ng Biyernes. So lumalabas ngayong Huwebes, huling Huwebes na po ito ng February. Then bukas, February 28, huling araw na po ng February 28. So halos isang araw na lamang po hanggang bukas ay mukhang hanggang 112 millimeters na lamang ang magiging bilang namin sa total rainfall. Depende na lang kung hahabol ang pag-ulan mamaya hanggang bukas. Sa ating outside humidity, 68%. Yan, nagda-dryer na po. Gaya na aking sinabi, medyo nagiging dryer na po tayo sa Metro Manila at ilang bahagi ng Calabarzon. 68 to 67% na po at tumaas lang ito ng 66% since last hour. So ibig sabihin, mas bumaba pa yan kanina, mga 61 o 62% na lamang yung outside humidity. Nagpaparamdam na po ang hot dry season kahit papano, unti-unti na pong naging hot dry. Hindi pa nga lang malakas pa ang tawid ng easterlies dito sa atin sa Metro Manila, kaya hindi pa gaano nararamdaman ang hot dry. Yung dryer lamang na paligid ang nararamdaman natin. So kapag ka nagiging dryer po kasi tayo, again, bukod sa maganda o mabilis magpatuyo ng mga sinampay niyan, yan po ang magiging side effect kapag yung outside humidity natin mababa. Mabilis pong magpatuyo niyan. Ang bad side naman nito kapag masyadong bumababa ang ating outside humidity o sobrang tuyot, mas tumataas naman ang tsansa ng pagkalat ng apoy kapag nagkaroon ng fire combustion. Gaya na lamang sa mga wildfire sa mga kagubatan, di ba? May nababalitaan kayo, nagkakaroon na lang biglang malawakang wildfire sa mga gubat, sa mga maraming mga puno. Dahil po yan, kapag sobrang tuyot po ang ating paligid, walang masyadong water moisture sa paligid, tapos malakas yung daloy ng hangin, malakas yung hihip ng hangin sa area na yan, at malakas ang combustion rate, imagine mo para kang nagsisiga ng apoy niya na manual. Then, biglang sisilab yung apoy and then kakalat po yan. Ang tawag dyan, wildfires. Kaya sa mga, gaya na lang sa ibang bansa, di ba, sa Amerika, yung sa may bandang, kung hindi nagkakamali, dyan sa may bandang San Francisco, if I'm not mistaken, o sa may bandang Hollywood, di ba, grabe yung naging sunog dyan, no? Yung halos buong payananin sa bandang paligid ng Hollywood, sunog ng wildfires. Kung papanorin ninyo yung mga news ng mga weather experts, ang paliwanag nila dyan, sobrang low humid o napaka-dry ng paligid nila. And then, biglang may malakas na gale wind. Yung gale wind na yan, yun yung nagmimitsa ng pagkalat ng apoy po. Kasi tuyot nga po yung paligid eh. Walang masyadong water moisture. So, mabilis po ang pagkalat po ng apoy kapag sobrang tuyot po ang inyong paligid. Yun po ang dahilan yan. So, kapag outside humidity natin, yan, kaya importante yan, lalo na sa mabunduking lugar, at kapag bumababa ang atmospheric pressure, atmospheric yung outside humidity, ay mas nagiging tuyot po o halos walang water moisture sa paligid. Kaya yung mga sinampay natin, pag nagsampay tayo ngayon, mabilis matuyo yan kahit pantalon po. Subukan nyo po magsampay. Na ganito kababa ang humidity natin. Mabilis po matuyo yan. Mabilis mag-evaporate. Kasi yung tuloy-tuloy na water vapor, kayang-kaya po i-vaporize ng init kapag nasisinaga ng araw. Kasi nga po, tuyot ang ating paligid. Yun po ang kaibahan yan. Kapag naman sobrang taas ng humidity natin, yung umaabot ng 75 to 80, ganyan, sobrang saturated naman po yung paligid natin. Maraming water moisture sa paligid. Ang magiging side effect naman yan, mabagal o matagal magpatuyo ng sinampay. Kasi pag nagsampay tayo, nahihirapan mag-evaporate yung water vape, yung mga tubig o water droplets doon sa pinaglabhan natin na pinigaan. Yung tubig sa surface niyan, mabagal, hindi ka agad-agad nag-evaporate. At kapag mataas yung ating outside humidity, tapos mataas yung ating outside temperature, yan po ang tinatawag na alinsangan. Kung babalikan ninyo yung explanation ni Pag-asa o sa iba't ibang mga weather bureau, pinapaliwanag nila yan kapag mataas ang ating temperatura at mataas ang humidity, yun yung tinatawag na hot dry season o yung hot dry, and then maalinsangan.
Yan yung kapag pinapawisan na tayo, matagal tayong matuyuan ng pawis. Ang nangyayari, naglalagkit po siya. So, nagiging sticky. So, pagka nagiging sticky po, ang resulta po, yung ating dew point ay yung dew point natin, yung level ng kung saan ay may balanse ng water moisture sa hangin ay i-sticky level. Ibig sabihin, masyadong wet yung dew point. Ibig sabihin, kapag masyadong wet o saturated yung hangin, hindi agad nakakapag-evaporate. Ang tendency niyan, grabe, dumodoble po yung ating init pandama sa katawan. Kaya tayo nakakaramdam ng grabing init, yung talagang nakaka-heat stroke. Ganun po ang nangyayari. So, papasok na po tayo sa hot dry season. Maririnig nyo na naman yan sa mga weather experts. Gaya na lamang ni Pag-asa. Hopefully, i-context po nila uli sa inyo yan kung ano ang ibig sabihin kapag tayo ay nasa hot dry season. At kapag tumataas na po yung ating alinsangan, papaliwanag nila yan. So ngayon pa lamang pinapaliwanag ko na para sa mga kababayan natin na kung bakit kapag mababa ang humidity ay mabilis po matuyo ang ating sinampay at nagkakaroon tayo ng wildfires. Kaya nga po tayo merong ginagamit na monitoring na tinatawag na drought index indicator or Chandler Chandler Fire Index yan. Kapag nagiging masyadong dry na po, tumataas yan, nagmo-moderate, then pag nag-high yan, medyo delikado na. Sa ngayon naman, low naman yung ating Chandler Index, ibig sabihin ay nagiging dry siya pero hindi naman tumataas yung CBI fire danger. Malamang dito lamang yan So again, yun po ang pinaka-explanation yan para maintindihan po natin kung ano ang ibig sabihin yan. Kasi baka binabaliwala ng mga kababayan natin kapag bumababa yung ating outside humidity. So at least maintindihan na po ninyo yan. Samantala sa ating barometric pressure, mataas pa rin o may high pressure area tayo. Yan, combination po yan kapag hot dry season. Madalas mataas ang ating atmospheric pressure and then kasabay din ng mababang outside humidity. So nasa 1016 hectopascals po tayo in steady since last hour. So tuloy-tuloy po yan. At kung titingnan natin yung pinaka-graph niyan ay mapapansin niyo ang taas na po ng atmospheric pressure natin sa Metro Manila. At habang pumapasok na ang hot dry season natin. High tide low tide status, may 11 hours and 33 minutes tayo to maximum high tide. So, ibig sabihin namang manatili pa rin mataas ang pag-alon sa buong bahagi ng Extreme Northern Luzon at buong silangan ng bahagi ng bansa. At nai-report na natin yan kahapon. So, sa mga malilit na mangisda, medyo delikado pa rin pumalaot. At kasalukuyang napakataas ng ating unhealthy air concentration ngayon. So, mukhang may nadedetect na masamang hangin yata sa labas. Hindi ko lang alam kung bakit. So, tingnan natin kung tatagal yan. Ayun, saglit lang siya. So, may naamoy lamang siya na hindi magandang air quality. So far, good naman siya. Yan, nag-refrain na po siya. Hopefully, hindi siya tumaas na naman. Hindi gaya kanina. At sa ating space weather status, normal na po at quiet na po ating geomagnetic field. At pakiramdaman na lang natin yung epekto nito sa mga susunod na araw dahil within 3 days po yan. Well, sa mga gusto malaman ang report tungkol dyan ay i-backdraft na lamang ninyo sa YouTube channel ko yung report niyan tungkol sa space weather status at solar flare at solar flux. Sa ating almanac, sumikat ang aring araw kaninang 6:13 AM at inaasang lulubog ito mamayang 6:03 PM. At since mag-new na po tayo, 1% illuminated na lamang po. So, diretso agad tayo sa ating local weather outlook para ngayong Huwebes at Biyernes. Well, gaya ng sinabi ko kahapon, magiging partly cloudy ang maghapon natin. So, mostly clear skies. Maya-maya lamang nag-o-overcast ito. So, wala tayong magiging problema ngayong araw hanggang bukas ng Biyernes. Nasa 3% lamang ang tsansa ng pag-ulan at walang namang naka-indicate na magiging forecast na uulanin dito sa amin sa Caloocan nitong mamayang maghapon. Siguro isolated na lamang depende sa magiging concentration ng water vapor. Highest and lowest temperature expected maglalaro 31 to 32 degrees Celsius. And lowest temperature expected naglalaro sa 22 to 23 degrees Celsius. So diretso agad tayo sa ating ginagamit na satellite imaging. Makikita po halos katamtaman at mostly fairly weather na po ang umiira sa buong bansa. Mula Northern Luzon kasama ang Metro Manila, Southern Luzon
hanggang Visayas area. Maliban na lamang sa may bahagi ng Mindanao na kung saan nakakaramdam pa rin sila ng mga kalat-katapag ulan na may pagkilat at pagkulog, lalo na dito sa may bandang Surigao region, Caraga area, at ilang bahagi sa Davao region, especially ng Davao de Oro o ng bandang Compostela Valley. Ilang moderate and some heavy rain showers pa rin ang umiiral sa buong silangan ng Mindanao na binanggit natin mula Surigao del Sur hanggang dyan sa may bandang Davao Oriental area. So magiging part nito mostly cloudy pa rin ang iiral ang ilang bahagi, kasama na ang Davao del Norte, ilang bahagi sa may bandang Davao del Sur at ilang bahagi din ng Sorsogon area. Bagamat mostly cloudy ang umiiral sa Sorsogon area at hanggang dyan sa may bandang North Cotabato ay magiging partly cloudy at magkakaroon din ng mga mahihinat katamtamang pag-ulan base na rin dito sa satellite imagery ng Himawari na nagde-data feed mula mismo kay Pag-asa na yan. At sa bahagi ng Bukidnon, magiging maulap din tayo dyan at ilang bahagi ng Northern Luzon mula sa Agusan del Norte, Misamis Oriental, Cagayan de Oro hanggang dyan na sa may bandang Marawi o Iligan. At magiging maulap lamang ang umiiral at humid sa buong bahagi ng Misamis Occidental hanggang dyan sa may bandang Lanao del Norte and the rest ng Zamboanga Peninsula area. So isolated rain showers lang din ang iiral, pero mas madalas magiging maaraw at humid ang panahon at mula dyan sa mabandang Lanao del Sur pababa ng Maguindanao del Norte, Coronadal hanggang South Cotabato. Magiging mas maulap lamang wala sa pagitan ng Coronadal, Sontal Codarat hanggang dyan sa may bandang dulo na ng Sarangani area. So magkakaroon lamang kayo ng mga kalat-katapag ulan na may pagkilat at pagkulog lalo na sa hapon o sa gabi. Pero pagdating sa may bandang Visayas, wala tayong masyadong magiging komento dahil moderate ang lagay ng panahon so far, so mas maaraw ang umiiral ngayon. Magkakaroon lamang ng mga ilang kalat-katapag ulan lalo na nitong bandang hapon po sa ilang bahagi ng Bohol, Southern Leyte, southern part ng Cebu at ilang areas ng Negros Oriental, and the rest sa Hilaga ay magiging isolated na lamang ito, pero mangunguna po ang katamtamang lagay ng panahon at mostly ay magiging fairly weather ang buong Panay Island, northern part ng Leyte at Samar region. Typically, isolated rain showers lang din ang iiral nitong maghapon, so wala tayong masyadong komento. At mula naman sa ilang bahagi ng Southern Luzon ay magiging maulap din, pero moderate naman ang lagay ng panahon. Mostly moderate to fairly weather. Mangilan-ngilan lamang na makakaranas ng mga ilang partly cloudy dito sa mostly cloudy sa ilang bahagi ng Romblon at Masbate at ilang bahagi dyan sa may bandang Mindoro. Pero mangunguna po ang mas mainit at mas maaraw na alinsangan ang iiral sa may bandang Occidental Mindoro and the rest ng Oriental Mindoro. So huwag masyadong mabibilad sa tinding sikat ng araw ngayong maghapon. Katamtaman din at mostly magiging ilan na magiging fairly weather ang Bicol region ngayon mula dyan sa ilang bahagi ng Legazpi o the rest ng Camarines Sur. Isolated lang din ng mga mahinang pag-ulan ang maaring umiral, pero mangunguna ang halos maghapon na magiging katamtaman to fairly weather ang magiging panahon ninyo dyan, kabilang na ang Camarines Norte and the rest ng Quezon Province at ang buong Calabarzon area kasama na ang Metro Manila, the rest ng Bulacan, Central Luzon, and the rest ng kalurang bahagi ng Nulo Luzon na mas mataas po ang drought index classification dyan. Pero the rest, moderate to fairly weather ang umiiral sa buong bahagi na yan ng Nulo Luzon at makikita ninyo ay malayo na po ang posisyon ng ating northeast monsoon. Ayan, kitang-kita naman mga folks. Ito na lang po yung pinaka-boundary ng shear line at yung daloy ng northeast monsoon o northeasterlies o yung northeasterlies ay umaabot pa rin sa bahagi ng Nulo Luzon. Yan, kaya yung medyo lamig o ginaw na hangin medyo nararamdaman pa natin, pero manipis, mas numinipis na lamang ito. Hindi kagaya sa may bandang Taiwan o bandang southeast ng China na tuloy-tuloy pa rin na mas maginaw ang kanilang temperatura dyan at kitang-kita naman sa pinaka-satellite imagery. So, malawak pa rin yung mas maginaw sa kanila. Pero makikita ninyo, unti-unti nang lumalayo yung ating northeast monsoon na. Dahil napapalitan na po nung tuloy-tuloy na easterlies dito sa silangang bahagi pa rin ng ating bansa na mas nagiging concentrated na po unti-unti ang ating easterlies trade wind. Inaantay na lamang na unti-unting magpalit po yung mas mataas na temperatura natin o tuluyang mawala na po yung lamig ng simoy ng northeasterly sa may bandang Luzon para tuluyan na nating mararamdaman ang mas hot at drier weather na panahon. So generally, moderate to fairly weather ang halos buong bahagi ng bansa, maliban na lamang sa ilang bahagi ng Mindanao na patuloy pa rin kayo nakakaranas ng ilang moderate and heavy rain showers
sa nabanggit natin sa buong Surigao Region o Eastern Mindanao area. So wag po masyadong maglalabas at magdala ng pananggalang at ingat na lamang sa kung sakaling magkaroon kayo ng mga biglaang flash floods kung tuloy-tuloy ngayong maghapon ang magiging pag-ulan. Well, since wala naman tayong binabantay anumang sama ng panahon, so stationary pa rin yung gaya ng report natin kahapon ha, na patuloy pa rin tayo makaramdam ng tuloy-tuloy na easterlies at yung unti-unting patuloy pa rin na magiging kalat-kalat na pag-ulan sa silangang bahagi ng bansa at magiging kalat-kalat naman sa ibang panig ng bansa sa sentro hanggang kanluran. Mostly sa may bandang Visayas at Mindanao at nanatiling moderate to high ang average rainfall dyan dahil na rin sa combination ng ating moderate La Nina. At dahil sa may combination ng moderate La Nina, medyo moderate po ang pagtaas ng average rainfall sa bandang Eastern Visayas o bandang Visayas at Mindanao area. Pero patuloy na magiging upper drier pa rin ang parte ng Luzon, kabilang na ilang bahagi ng Metro Manila at kalurang bahagi ng Lolo Luzon. Dahil sa unang linggo nga po, pagpasok po ng Marso, unti-unti ay madidisolve na po yung ating northeast o magkakaroon na ng tuloy-tuloy na monsoon break o kakalma na po yung daloy ng ating northeasterly sa ibabaw. So tingnan natin kung hanggang sa unang linggo ng Marso ay tuluyan na itong mawawala. Pero makikita natin dito sa Global Spectral Model ay makikita natin puro easterlies na ang nakikitaan natin dito. So nitong katapusan hanggang bukas medyo may northeasterlies pa rin. And then pag unang pasok ng Marso puro easterlies na ang dumadaloy. Siguro natatangay na lamang ng ilang high pressure area dito. So medyo naghahalo pa yung northeasterlies at easterlies dito. Kaya bumabalanse pa yung ating temperatura. Hindi pa totally hot dry. So medyo nagbabalanse pa lamang yung klima natin hanggang sa unang mangunguna na po yung mas mainit na alinsangan natin mula sa dagat Pasipiko. Pagpasok na yun ng unang linggo ng Marso hanggang sa ikalawang linggo po ng Marso na kung saan dyan mas ramdam na natin ang mas maalinsangang panahon na. At mula sa mga computer models wala tayong magiging komento rin. Madalas mga kalat-kalat lamang na pag-ulan pa rin, dulot pa rin ng easterlies ang mararamdaman natin. Dito makikita natin halos wala na po tayong nakikitaan na daloy ng hanging amihan. Dito base sa forecast ni GFS at SMWA po, halos wala na po tayong amihan dito sa pinapakita ng mga forecast na ito. Pero yung easterlies lang ang madalas natin makikita na. Ayan yung pattern ng galaw ng kaulapan dito. So mostly easterlies yan, may dalang mga saturated water vapor pa rin yan. So depende na lamang sa pagtaas ng humidity o pagbaba ng humidity para tayo ay uulanin. So again, kapag laging dry na po yung ating humidity ay hindi kaagad nakakapagbuhos ang ulan. Kaya mas mataas na alinsangan ang mararamdaman natin kumpara sa biglang uulanin po tayo. So medyo ready na po tayo bago pumasok ang unang linggo ng Marso. Yan, sa global traffic hazard, medyo nag-above average rainfall pa rin sa may bandang Southern Luzon daw hanggang Mindanao. Yan, pero sa ikalawang linggo ng Marso ay totally bandang Zamboanga na lamang yung medyo nagmo-moderate yung above average rainfall. Yan, so dito kalmado na po ang halos buong bahagi ng bansa. So mostly base sa traffic hazards outlook, kung pagbabasa natin, mukhang hanggang unang linggo pa ng Marso, medyo bumabalanse pa rin yung ating klima. Hindi na sobrang ginaw gaya ng nakaraang January o February at hindi naman sobrang init pa. So naglalaro pa yung pinakabalanse ng klima natin pagpasok o transitioning ng ating hot dry season. So yun po, yun lamang ang may report natin dahil wala naman po tayong inaasahan na anumang tropical cyclone o tropical wave na binabantayan. Samantala kahapon nag-release na ng press release si Pag-asa kahapon at naipost natin yan sa ating Facebook page, sa ating report na since nag-release kasi si Pag-asa na nag-decommission na siya ng 8 tropical cyclone for year 2024. Ayan, kung titingnan nyo po. Yan, nasa webpage tayo ni Pag-asa para mabasa ninyo at makita nyo rin yung kanilang statement. Base dito is 8 tropical cyclone po
Yan yun sa 2024 season tinanggal nila ang pangalang Enteng, Aghon, Julian, Christine, Leon, Nika, Ophel, at Pipito. Yan yung tinanggal na nila. So dahil sa decommission nila ay may ipapalit sa kanila na ang pangalan ay Amayaw, Edring, Josepa, Kidul, Lekep, Nanolay, Onos, at Puwok. Masyadong weird yung mga pangalan na ipapalit doon sa 8. Yan Yung Edring medyo distinguishable pa yung Edring tsaka Josepa. Pero yung Kidul, Lekep, parang kakaiba ito na nababasa ko. Pati yung Puwok, hindi ko alam ang ibig sabihin yan. Well, tsaka na natin pag-aralan yan kapag pumasok na po yung mga yan, kapag magsisimula kasi na gamitin daw ang pangalan nito by the year 2028 pa po. So matagal pa. So yan po ang ipapalit doon sa naunang pangalan na dinicommission ni Pag-asa for year 2024. Again, si Aghon ito, Enteng, Julian, Christine, Leon, Nika, Ophel, at Pepito. So tinanggal na po o binura na po yan sa pangalan o sa listing ng tropical cyclones ni Pag-asa. So yun lang po yung pinaka-latest natin at pinaka-press release ni Pag-asa para may idea tayo na tinanggal na nga po yung mga pangalan na yan sa listahan na mga tropical cyclone names. So visit din tayo ulit sa status ng ating mga dam. Patuloy pa rin na nasa overflow level si Angat Dam. Pero kung papansinin natin dito ay halos hindi nagbago yung kanyang overflow level na 214.18 meters ngayong araw. Pero despite na 2 meters mahigit ang overflow sa kanya, hindi naman ito nagbukas ng gate. So wala tayong idea kung bakit. Pero at least indicated po siya na nanatiling overflow si Angat Dam. Si Ambuklaw naman at Binga Dam ay nasa critical level yung kanilang water level. Pero at least mukhang mapapansin natin kay Ambuklaw 0.28 meters lamang ang kulang sa kanya. At kay Binga Dam medyo mataas, 1.31 meters naman ang kulang sa kanya. So hopefully ma-restore yan. Kay Pantabangan ay natiling walang pagbabago sa kanya. Natiling nasa 15.87 meters ang kulang sa kanya. Kaya nasa water critical level pa rin siya. Kay Magat Dam, well, patuloy pa rin na nagre-release ng sobrang tubig itong si Magat Dam. At nasa mahigit 350 cubic meters ang nire-release niya. Or ang estimated na itatapon nila is 1.8 meters ang nire-release. 4 na gate po ang nakabukas kay Magat Dam. Kaya sa kasalukuyan nasa 191.57 meters ang kanyang water reserve. Sobra ito, I guess. Mukhang hindi naman siya sobra kasi negative 1.43 meters na po siya. Pero wala naman siya sa pinaka-critical level. Na supposedly ang critical level sa kanya ay nasa 193.81. Yan. So, hindi naman siya nag-negative. 183.51 kasi ang pinaka-critical level niya. So, hindi naman sumusobra, hindi naman kumukulang yung level ni Magat Dam. Kaya lang, ay patuloy pa rin siyang nagre-release ng sobrang tubig. So wala tayong idea sa Hydrological Center kung bakit patuloy pa rin silang nagre-release ng water level. So ibig sabihin lamang nito, patuloy na tama o wala namang nag-critical sa pinaka-importanting 4 na dams na ito. Base na rin sa ating dam water graph. Ayan. Halos normal pa rin ang kanilang water supply reserves. Sa ulat din Dol, so far wala naman tayo na-detect pero may mga minor earthquakes tayo na-detect dito sa ating seismogram. Yan. Kaninang kagabi pa ito, pero mahina lamang. Siguro mga magnitude 3 o magnitude 4. Ganon din kahapon. Ito, long range ito. Malamang ibang bansa ito. Malakas ang aftershock siguro nito. Yung pagyanig. Pero hindi na masyado ramdam yung malakas na secondary wave. Pero na-record siya yun kahapon. Pero ngayon, so far, wala naman. Medyo kalmado naman ang detection ng aking seismogram o seismometer sa Caloocan. So, diretso agad tayo kay PBOX. Sa data feed, makikitang mayroong isang magnitude 4.1. Diyan na naman sa may bandang Sarangani. So, halos bandang Indonesian Peninsula na naman ito.
kaninang 1:41 AM na may lalim ng 124 km depth. So sobrang lalim naman siya, pero magnitude 4.1 ang naitala sa kanya. After that, wala namang maraming sumunod sa kanya kahit na mga mahihinang pagyanig. Kukunti pa lamang yung registered na mga earthquakes ngayong araw habang tayo'y nagre-report ng kasalukuyan. So titingnan natin kahapon kung alin yung mga areas na patuloy na niyayanig. Mukhang dito yan sa may bandang pa rin Sulawesi, Indonesia. Ayan sa Mihanahasa. Grabe ang cluster ng aftershocks, ang dami. Yan mga folks, ang dami. So mukhang masyadong magalaw yung tectonic plate nito. Ano bang fault line ito? Kung sisilipin natin yung fault line, ito ay sa may bandang dextral, Asian lower side depth. So dextral ito. Magalaw itong fault line na ito. Kaya yanig ng yanig dyan sa may bandang Sulawesi. Yan yung dextral type na fault line. Ang karugtong niyan ay dito yan sa hanggang dito sa may bandang southeast ng Sarangani, yung karugtong ng dextral fault line na ito. Yan. So, yung transfer ng energy, maaaring magpang-abot yan dito sa may bandang timog silangan yan ng bandang Sarangani. Malayo naman siya, pero pag nagkakaroon ng pagyanig, mararamdaman pa rin yan. Yun yung magiging transmission o transfer ng energy na i-release dito sa may bandang Sulawesi. So, sa mga Pilipino natin dyan sa may bandang Indonesia, ingat po dahil may mga malalawakan na po o napakadami na pong aftershocks ang nagaganap dyan sa may bandang Sulawesi, Indonesia. So far ay wala namang sumunod na mas malakas na pagyanig mula sa Sulawesi. Pase na rin dito sa ating monitoring map, wala naman. Pero napakadami na niyang aftershocks at may mga magnitude 5.0 pa tayong nakikita rito. So ingat na lamang po kung may mga kababayan tayo dyan na nakatira sa may Minahasa, Sulawesi, Indonesia. Pero kung sisilipin naman natin yung ating historical earthquake data, kung umaabot na ba sa mahigit 800 total earthquakes bago magtapos ang February 2025? Yes, nasa 816 total earthquakes na po tayo. 776 dito is magnitude 2.0 pataas, 35 sa magnitude 4.0 pataas, at mukhang nirevert yung pang-anim na lindol kahapon. Kahapon ni-report natin 6 po yung ating magnitude 5. And then, balik na naman siya sa 5 magnitude 5.0. So, malamang yung pagyanig siguro sa binanggit natin kahapon ay dinegrade din ni PBOX. Malamang binalik niya sa magnitude 4.5 to magnitude 4.7 siguro. Kaya, na-revert. So, mananatili pa rin sa 5 ang ating magnitude 5.0. Imbis na magnitude 6. Total of 6 magnitude 5.0 na ni-report natin kahapon. Pero nasa mahigit 800 na po yung total earthquakes natin. So dahil dyan, mukhang malabo itong umabot ng 900 total earthquakes bukas. Tingnan natin kung makakaabot pa siya ng 900 total earthquakes. Dahil kung alalahanin natin, last January, umabot pa sa mahigit 900 ang naging total earthquakes noong last month ng January 2025. So, yun lamang po pinaka-latest natin para sa ulat tindol ngayong araw. At narito naman ating 3-day weather forecast para sa araw ng Huwebes, February 27, 2025.
hanggang dito na ang pating daily weather bulletin at analysis para sa huling araw ng Huwebes, February 27, 2025. Huwag mo kalilimutan na mag-like, share, subscribe po sa ating YouTube channel at visit lamang anytime sa ating website at www.pimoweather.com para sa iba pang detalye na gusto malaman na hindi natin isama ngayong umaga. Well, mas mararamdaman natin ang medyo katamtaman lagay ng panahon at fairly weather. At since partly cloudy lamang tayo, so unti-unti medyo mas maaraw ang ating lagay ng panahon. At visit lamang sa ating website sa gusto malaman pa rin ang pinaka-dynamic events mula sa aking reading ng aparato ko sa Caloocan at sa data feeds mula sa iba't ibang weather agencies. Maraming salamat po mga folks at magandang araw po sa ating lahat.